Sound check! 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 Mga puking ina nyo! Yo, sound check, sound check. Yeah. Zoning 20, lagpas sa magic number 8, battles ang lineup natin. At syempre yung mga ganitong lineup, halo-halo talaga siya mula sa pinaka up and coming hanggang sa mga nasa gitna naman na pero gusto nyo pang makita ulit na matesting ulit sila. Hanggang sa mga pagbabalik ng mga ilang veterano, halo-halo talaga yung mga ganitong lineup. At syempre, sana makakuha tayo ng magandang ideya para sa mga additional matches para sa ahon, no? Sa akin, ang zoning ay paghahanda para sa susunod na malaking event. Dito lumalabas minsan yung mga year-long prep ng mga MC. Dito na muna ibubuhos bago sila magkataranta-ranta pag-aahon na. Dito mas may nag-evolve na MC. Bigayan ng mga may mga gusto pang patunayan. Marami ring eksenang tumatatak. Mapakita din ng mga MC na pili na karapat-dapat sila sa susunod pa na event. Pagbibigay ng liwanag sa mga pangat ka lang. Kailangan mong ipakita yung improvement mo, syempre, para mas mailagay ka sa bigger stage. Taga Laguna, Santa Rosa. Santa Mesa. Taga Pasig. Taga Las Piñas ako. Binangonan Rizal. Taga dito lang, bayan ng mga baliw. First time ko manood ng live. Sabi nga ni Enigma, iba pa rin pag live. Siyempre, iba pa rin yung live. Nanonood ako kasi gusto ko. Sobrang solid ng Flip Top, number 1. Naghihintay pa lang ng mga taong paparating. Yung mga MC parating pa rin lang. Parang tamang relax lang muna yung mga MCs, kamustahan, apiran. Nakakapaan pa. Tapos, durang konting tagay pa. Pasimula na at first battle ako, so kinapana namin yung stage, medyo nag-soundcheck na din sa boom mic. At yun, waiting na lang at medyo kinakabahan. Akong nag-expect na maganda ang magiging kalalabasan nitong event na to, lalo na bagong venue, match point. Kaya talagang match winner lahat ng mga magiging match winner lahat. Feeling ko ang event na to ay dito magmumula yung candidate para sa Battle of the Year at candidate para sa Performance of the Year. Walang hiyang event. Asahan na natin na solido lahat ng nagiging bakbakan, style clash, mga parehong estilong pukpukan. Expectations ko hanggang dulo, walang mag-choke. Sana lahat preparado. Hindi man sobrang lakas, hindi man naka-A-game. Pero at least decente yung pinapakita ng mga nasa zoning. Lalakas na battle yung mapapanood natin, kahit na puro bago o karamihan sa lineup dito, puro bago. Siyempre, pag bago, magutom yan. At yun talaga, ibibigay nila ng todo yung lakas nila. Lahat naghanda, wala nagpabaya, lahat may gustong patunayan. At tingin ko sa lahat ng zoning, ito yung pinaka masasabi ko na handa lahat ng MC. Expectation ko sa lahat kayo mag-breakthrough at ipamukha nyo at ipaalala nyo sa mga unggoy kung bakit sila unggoy at kung bakit dapat inabangan nila yung mga ganitong klaseng matchup, no? Flip Top Game! 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 Magandang gabi sa inyo lahat. Welcome sa Zoning 20 dito ngayon sa Max Point Bar. Maraming salamat ulit agad sa inyong lahat na sa dalawang nandito kanina pang alauna. Nasa na ba sila? Dito na ba sila? Dito sa harapan. Mga frontliner natin. Magigay tayo unang message para sa kanila. Ang una pa lang nandito. Maaga pa sila sa aming mga staff na naman. Lord Manuel versus Calix. Lord Manuel, nananaig talaga yung personality niya, yung style niya. Pwede pang mag-improve yung ibang technicals niya, delivery, creativity, rhyming. Calix naman medyo mas well-rounded. Minsan nagiging sakit ng ibang well-rounded no, na so sobrang well-rounded. Wala nang tumatatak masyado na style, no? So medyo ganun yung tingin ko sa ganitong klaseng matchup. Well-rounded versus specialist. Na syempre sana mapakita na lang yung improvements nila sa mga bagay na hindi nila specialization o hindi nila strengths, no?
versus Antonym. Freakman, isa pa rin sa rapper pagdating lalo sa sa hip-hop music. More of yung mga kaso tulad nito ni Freak, mas adjustment na lang siya papuntang battle rap kasi lahat ng ibang elemento na at karamihan mga ibang strengths na hindi basta-basta may tuturo, meron na siya, no? So more of adjustment na lang din. Antonym naman medyo ganoon din sa isang banda. Siya naman galing naman sa spoken word background, mas tumatama, mas kumokonekta, mas pang battle rap yung tingin ko pareho silang dapat mag-adjust papuntang battle rap. Ayan, magkita-kita sila sa gitna at magsalpukan. Tingin ko solidong lyricismo mula sa kanilang pareho. Punaan siguro kung ano yung pagkukulang ng isa't isa pagdating sa pagiging MC, sa pagiging rapper talaga at sa pagiging battle MC, no. Blizzard versus Tulala. Blizzard, solid comedy style. Hinog na hinog kung tuusin. Siguro okay rin makakita ng dagdag technical pa, dagdag bars pa. Pero hindi ko sinasabing nagkukulang lang siya doon. Kumbaga, mas kilala lang talaga siya doon sa style ng comedy niya. Tulala naman, may bubuga pa talaga to. Sinasabi ko sa inyo, nasa panahon na lang talaga kung may ilalabas nila at kung tama yung matchup na to para may pakita niya. Hindi siya magkalat. Siyempre, style clash to, entertaining na pero magandang asintahan ng isa't isa, kung ano yung pagkukulang ng isa't isa sa pagiging MC at battle MC. Yun, sobrang classic na, lalo na yung nangyaring battle kanina kay Blizzard tsaka Tulala, sobrang nakakagulat yung nangyari na yun. Napaka-solid, lalo yung mga unang laban. Yung tatlong battle na yung dumaan kanina, napakagandang panimula. Yung first three, napaka-solid. Nagulat ako kay Tulala at saka kay Blizzard. Galing ng dalawa. Tsaka yung mga nauna ding battles, nakakagulat lang kasi buhay na buhay yung crowd dahil sa kanilang dalawa. Kaya maraming salamat sa ganun din. Susunod, Hespero versus R-Zone. Hespero, sobrang ganda ng vocal quality niya pagdating sa battle rap. Very well-rounded, kaya niya patawa, kaya rin mag-technical. Tingin ko medyo lang, lumaylay lang siya ng onte nung nakarang laban niya sa 1 minute sa nakarang zoning. Kaya kailangan niya lang makuha yung dating forma niya na nung ginagawa niya sa 1-on-1, sa 2x2. At syempre yung kumpiyansa, R-Zone, steady, up and coming, consistent. Marami pa siyang mapapakitang techniques. Andyan talaga yung apoy, andyan yung gigil. Minsan nagkaka-flashes na ng potential niya. Tingin ko pareho naman silang may init at gigil at gutom para magmarka sa liga at para ipakita lalo kung bakit sila bakit nila to matagal nang pinaghihirapan, bakit sila karapat-dapat ng susunod na pagkakataon at karapat-dapat ng suporta at pagtangkilik ninyo. Vicente versus Don Rafael. Yan, Vicente, sobrang isa rin sa gigil na gigil talaga. Tapos Don Raf, isa rin siya sa mga up-and-comers na unang nakatungtong sa big stage. May kakaiba rin siyang creativity at kakaiba rin yung mga nabubuo niya, nako-construct niya mga linya. Tingin ko, patayan to. At sana matapatan ni Don Raf yung gigil ni Vicente. At si Vicente naman, matuloy niya pa rin yung yung streak niya na na todo bigay talaga kada performance. Article Clipted mula Jensan versus Jamie Sykes mula Olongapo. Patalasan talaga to ng lyricismo. Medyo pareho silang papuntang kaliwa pero hindi ko masasabing kaliwa talaga. More of talaga palaliman, pateknikalan, patalasan. Article Clipted, tingin ko medyo nagkaroon siya ng big stage experience. So malaking bagay yun, malaking dagdag yun talaga sa niya, sa skill set niya. Pero si Jamie Sykes, man, huwag niyong tulugan, tangina. Wild yung ginawa niyo nung last event. Inaasahan ko dito next level step up ulit at naganoon din naman si Article Clipted. Kaya tingin ko potential show stealer battle of the event.
Recently, naka-break ngayon. Parang pang ano na ata, nakaka-anim na battles na. Naglaglagan sila ng mga utak, naglaglagan ng prinsipyo. Tapos ng battle namin ni Article Crypted, break muna. Hindi pa nakakapagwalwalan lahat kasi yung iba may mga battle pa. Susunod, Nego G versus Dodong Saipa. Nego G, nandun pa rin talaga yung ano niya, signature style niya. Nasa ano na lang, fine tuning na lang talaga, 'di ba? Yung mga ganitong ano, MC tulad ni Nego G na medyo relax mag-perform, 'di ba? Parang masarap din makakita ng onting-onting gigil pa. Mas yun na lang, pero bukod doon, syempre, andyan na yung skill set ni Nego G. Si Dodong naman, yung comedy niya, pulido rin, hindi talaga chamba yun. Kaya niya mag-technical din at gets niya yung ano, economics ng ano, ng pagbuo ng isang battle rap round, no. Talagang ano lang, more battles lang pa para lalo yung tangkilikin at suportahan. Kaya basta pareho lang silang gutom at pareho nilang gustong patunayan sa kalaban na ano, mas magaling sila. Yan, salpukan talaga tong laban na to. C9 mula Bulacan versus 30 ng Davao. Si C9 halos pabeterano na rin talaga yan. More ano na lang, yun nga. Kailangan lang ng ano, ng perfectong matchup para lang mailabas lalo yung ano niya, yung matagal na nating nakikita sa kanya, 'di ba? At para mapaalala sa mga fans kung bakit siya dapat mas abangan pa. Sturdy naman, galing naman ng Isabuhay tournament. Syempre, medyo mas batang MC pero sky's the limit talaga sa potential nito. Halos lahat kayang gawin. Wala ano, fine tuning lang 'yan. Aapoy talaga tong battle na to. Susunod, Tyke ng Antipolo at J. King ng Cabanatuan City. Parehong very orthodox, parehong medyo old school yung rap ability, battle rap style, yung cadences. Isang napaka-solid na ano na parang reflection ng mga matutulin na old school MCs, mga kaakit-akit talaga na skill set ng mga sobrang experienced na MCs. Minsan yung kalaban na lang dyan yung strategizing . So, more of classic orthodox battle rap na di ba? Parang onting gulang, onting experience, overall veteran efficiency at effectivity. Dalawang veterano din na dalawa rin sa pinaka prolific na battle MC sa kasaysayan ng liga. Parehong kasama since 2010. Nandun pa rin lagi. Hindi nyo maitatanggi yung yung passion at syempre yung intention na mag-improve at galingan palagi. Parehong kayang mag-technical, parehong kayang magpaka-brutal, mag-comedy din. Underrated, tingin ko, yung mga comedy styles lang pareho. Harlem nga, andun yung gigil, andun yung preparasyon niya, andun yung execution. Ganun din kay Gorion Talas. Para sa akin, isa sa mga best sa sa small room battles. Sobrang may nostalgic feeling sa battle na to. Pagdaos ng Zoning 20, ayun, syempre kinabukasan, Zoning 21 agad, no? Isang super hip-hop weekend na naman tayo, super battle rap weekend. Yun, maraming salamat palagi sa Flip Top Battle League sa pagtanggap sa amin. Sa magbigay ng opportunity para isabuhay yung mga sining na nakatago lang sa namin, mga isip. Tuloy-tuloy na lang, maintain na lang, palakas ng palakas, palaki ng palaki. Maraming salamat. Sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, tsaka sa ibang MC. Huwag kayong magsasakang manood, mapa-like o mapa-video. Sana wag natin itong piratahin. Napakadali i-search sa YouTube.
Panoorin nyo na lang at kung may live events na accessible sa lugar nyo, sana makababa kayo. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta nyo at suportahan nyo ang Flip Top hanggang dulo. Ang tagal na natin dito, pero nandito pa din tayo. Kaya sa mga bago, sa mga luma, sa mga day ones at mga day yesterday lang, lahat tayo nandito. So palakasin lang natin, palakasin ang Battle Rap sa Pilipinas. Maraming salamat ulit at ingat kayo po.